Sir? Sir, excuse me. Kayo po ba si Dane Grospe? Yes po. Nag-interview po kasi kami ng iba't ibang tao sa Wait. Parang napapanood kita. Ikaw yung sa TikTok. Yes po, sir. Yung Ako mga sa nagtatanong na kung ano yung ginagawa mo. Po, sir. Mapanood kita. Thank you po, sir. Thank you po. Okay lang po ba kayo may interview? Saglit lang. Oo, pwede. Sa mga hindi po nakakaalam, Sir Dane, ano po yung industry natin? Meron ako retail, F&B, may commissary din ako, and I also have services like barbershop. Dami, sir. Ang dami. Pero kasama na rin tong part Ito yung natin. F&B natin, isa sa Marikina. Sa mga business na po na yun, ano po yung may pinakamalaking nag-generate ng pera? Sa akin yung retail, yung shoe industry. Doon din po kayo nakilala, no? Yes, yun yung bigay sa akin ng opportunity para makapag-open ng iba't ibang negosyo. Magkano po yung kinita natin doon sa shoe retail natin? Sa isang taon, isang buwan. Sa isang taon, sir. Malaki. Lalong-lalo na yung kasagsagan na mainit kami sa social media. It was life-changing amount. Life-changing. Mga 5 million? Hindi ko kasi pwede sabihin yung exact, pero sabihin ko na lang higher. Dati po ba tayong empleyado? Actually, yes. Nag-real estate ako. Naging empleyado din ako sa isang opisina. Naging marketing manager din ako. Marami akong pinagdaanan, boss, bago ako naging negosyante. Sa tingin niyo, sir, sobrang galing niyo talaga sa sales. Hindi naman. Hindi ako magaling sa sales. Pero siguro mabilis lang akong matuto. Mabilis lang ako mag-adapt kung ano yung bago ngayon, ano yung trending ngayon. Yun lang naman yung ina-apply ko sa business. Kung medyo mahina tayo sa sales, syempre, kung marunong tayong makisabay, Oo. yun din yung bubuhat sa atin. Next question po, sir. Ano po yung turning point natin from employee papunta sa pagiging business owner? Siguro I'm the type of person na medyo mataas yung pangarap. Medyo ambisyoso ako na tao eh. There's no harm in being an employee kung yun talaga yung gusto mo. Pero ako kasi parang I wanted more. You know, I wanted to build my own business. I wanted to handle my own time, my people. So that was my turning point. Depende naman yan kung saan natin gusto mapunta. May mga yumayaman or nagsasucceed as an employee, Yes. meron din naman as business owners. So sa dami nyo naman pong naging negosyo, sir, paano nyo nalalaman kung sino yung tamang partner or katrabaho pagdating sa negosyo? Lakas ng loob. Kasi you would never find out kung sino yung anong klaseng ugali yung meron sa business partner mo. Kung hindi mo siya bibigyan ng chance na magkaroon kayo ng negosyo together. Siguro ako lang yung tao na risk taker ako. Marunong din ako magpatawad agad. Madali rin ako magtiwala pero mahirap mag-gain yung trust once na nasira yun. Importante talaga yung relationship. Importante yung relationship sa akin. Last question po, sir. Ano naman po yung biggest lesson na nabigay sa inyo ng entrepreneurship? Humility doesn't mean that you have a lot of businesses. Parang ito na ako eh, ganito na ako eh, may pera na ako, may driver ako, may gano'n. Hindi. Siguro isa lang ang natutunan ko sa pagiging negosyante is kung marunong ka magpakumbaba, mas tuloy-tuloy yung blessings na idadalhin sa'yo ni Lord. It goes back dun sa building relationship na sinabi nyo kanina. No? So, importante pa rin talaga. Nahambol lang tayo, lalo na pagkausap natin yung iba pang business owners. No? Yep. Sir, thank you so much for your time. Baka di mo na kami umalis, mag-stay muna kami. Note kayo, December Avenue ngayon dito on a Wednesday night. Thank you so much, sir. Thank you, brother. Thank you. See you inside, sir.